Magkaibigan daw sila ni Jerry. Nakukonsensya daw siya, kaya niya ako hinanap. Teka, sandali. Sinong Jerry? Siya yung unang witness na lumitaw pero binawi ang mga sinabi niya. Na anong sabi? Nung kaibigan ng Jerry. Na nagsisinungaling daw si Jerry. Nabayaran lang daw ito, kaya siya bumaliktad. Ang totoo daw na may 2 babae sa yate, bago daw ito sumabog. Maaring si Cecilia ang isa doon. Ay, yung isa. Yung isa? Sino yung isa? Hindi niya masabi nung makausap ko siya. Si Jerry lang ang makapagsasabi kung sino ang mga babaeng ito. Paano kayo nakakasiguro na hindi nagsisinungaling yung kaibigan ng Jerry? Kaya pupuntahan ko si Jerry at paghaharapin ko ang dalawa. Malalaman ko din kung sinong nagsisinungaling sa kanila. Well, San, tinawagan ko na ang Malacanang. Kaya wala ka nang dapat alalahanin tungkol sa mga travel documents ni Cecilia. Alam na ni Jack ang gagawin. Thanks pa. Itutuloy niyo pa rin pala ang kalokohan ninyong yan. Ang swerte naman ni Cecilia. Napakalaki ng pakinabang niya sa pera ng mga Altamonte. Ma, ayoko na makipagtalo sa inyo. Pa, mauna na ako. Thank you. No problem. Paano kung sabihin ko sa'yo na i-freeze ko yung pera sa bangko para wala kang magastos kahit na 5? Matuloy pa kaya ang pagpapaganda ng Ceciliang yan? Hoy! Tarantado ka, no? Ha? Tapatin mo ako, ha? Sinong ibang tao ang sinabihan mo tungkol sa nalalaman mo sa nangyari sa yate? Ha? Wala ho. Sino kaibigan mong daldalero ang pinagkwentuhan mo na tumanggap ka ng pera para bumaliktad? Sino? Wala akong Mang Wancho. Ah, wala. Wala pala, ha? Yan na wag yung gagawin. Don't dare me, iho. Kaya kong gawin yon. Sige. Pa-freeze niyo ang pera sa bangko nang mawalan kayo ng anak. Carlos Miguel. Anak, ano ka ba naman? Ipagpapalit mo ba ako dun sa babaeng yun? Ma, mahal ko naman kayo eh. Pero importante sa akin si Cecilia. Kaya wag niyo akong papipiliin. Iho, hindi mo kailangan mamili. Pabayaan mo na ang anak mo, Victoria. Obligasyon natin kay Cecilia na ipagamot siya dahil sa yate natin nangyari ang aksidente. Kaya pwede ba? Huwag ka na lang kumontra. Hoy, anong ginagawa mo dito sa kwarto namin, ha? Hinahanap ko si Olga. Baliw ka talaga, no? Alam mo, nabibwisit na kami ng kapatid mo dahil ang kulit-kulit mo. Huwag mo na siyang hanapin. Bilis. Alis! Alis ka ngayon! Lumabas ka sabi ng kwarto, eh. Lumabas ka! Aray! Aray! Ano ka ba? Bitiwan mo ako! Pwede ba, ha? Paalisin mo yung kapatid mo. Ayoko yan makita. Paalisin mo yan. Kung pwede, ikulong mo.
Aalis ka? Saan ka pupunta? Kahit saan. Magpapalamig ng ulo. Eh kung tinatanggap mo ba na mahal ng anak mo si Cecilia, eh siguro wala na kayong problema ni Carlos Miguel. Hindi pa iinat yung ulo mo. Hindi lang naman si Carlos Miguel ang pinoproblema ko eh. Pati ikaw. Oo. Dahil imbis na kontrahin mo, kinukonsinti mo pa yung anak mo sa mga kalokohan niya eh. Kung ganon, magsama kayo. Huwag ka nang umiyak, Raul. Makikita mo rin si Olga. Gusto ko ngayon na. Gusto ko ngayon ko siya makita. Gusto ko ngayon na. Huwag ka mag-alala, Raul. Malapit mo na siyang makita. Talaga? Oo. Malakas ang kutob ko. Kaya nagtatago. Nawawala si Olga. Ay dahil sa nangyari kay Cecilia. Sino si Cecilia? Gusto ko na makita si Olga. Eloisa! Eloisa! Eloisa, anak, makikisuyo lang ako. Pakihulog naman ito sa post office, oh. Sinulatan niyo na naman yung mga kaibigan niyo sa kulyon. Hayaan mo na, anak. Yun lang naman ang kaligayahan ng mga taong nandun. Mag-iingat ka, ha? Aling Mariana. Bad news ho. Ganun ho ba? Sige, ako na lang bahala magsasabi sa kapatid ko. Opo, salamat po. Sino yung tumawag? Yung pulis na nag-iimbestiga doon sa pagsabog ng yate. Babalita lang daw niya na meron daw witness. At totoo daw na meron daw 2 babae doon sa yate bago yung sumabog. Pero nawawala daw yung witness na yun ngayon. Ibig mong sabihin, may kasama yung Cecilia sa yate? Hindi kaya si Olga yung isang babae ba? Wala nang makakaalam na si Olga ang kasama ni Cecilia sa yate. Pinagtago na namin si Jerry. At yung kasama niya, pinatahimik na namin. Tito Wancho, pwede ba hubarin niyo yung t-shirt niyo at sunugin niyo? Ayokong matrace nila sa bahay ko ang ginawa ninyo. Alam mo, ngayon ko lang naisip eh. Hindi ba nagsimulang mawala si Olga after nung sumabog yung yate? Hindi kaya involved siya doon sa mga pangyayari niyo? You mean si Olga ang nagpasabog ng yate? I don't think so. Hindi magagawa ni Olga yon. Hindi nga. Pero alam ko at malakas ang kutob ko. Merong kinalaman si Olga sa mga nangyari. At yun ang dahilan kung bakit siya nawawala. Ay, naku, Aling Mariana. What you think? Baka naman naglolo ko lang yung witness kaya nagtatago ngayon. Hindi eh. Ang sabi ni Enriquez, maari daw na natakot. Dahil posible raw na may mga taong gustong magtakip sa kaso.
Naku, sino naman yung mga walang kaluluwan yun? Talagang hindi na mababago yung isip ng anak ko tungkol dun sa plano niya sa Ceciliang yon. Ang nakakainis pa, lumalabas, parang akong kontrabida sa pamilya ko. Tama na yung strawberry. Eh, Ano nang init yung ulo mo eh? Sige ka. Madali ka tumanda niyan. Papa, hindi ka nakakatulong. Hurt ako. Joke lang yun. Sorry, ha? Sorry, ha? Gusto mo, tulungan kita? Gusto mo, tanggalin ko yung init ng ulo mo. Saan ka nang galing? Saan galing ang suot mong damit? Hindi naman yan ang suot mo kanina nung umalis ka, di ba? Damit to ng asawa ng kaibigan ko na namatay na. Nadumihan yung t-shirt na suot ko kanina. Pinahiram lang ako. Aling Mariana, pasensya na ho kayo Pero talagang feeling ko, merong milagong ginagawa yung asawa niyo. Papa, alam mo, ang galing-galing mo. Natanggal mo yung init ng ulo ko. Tapos, naisip ko pa ngayon lahat ng solusyon sa problema ko. Talaga, Mhm. basta pag may problema ka, tsaka pag mainit ang ulo mo, punta ka lang dito. Okay? Okay. Parang mainit uli ang ulo ko. Nagulat nga ako kaninang umaga na makita ko mga taga-US Embassy. Kinakausap pa nilang doktor. Oo, alam ko na yun. Tumawag kasi yung embassy kanina sa opisina. At yun nga, sinabi sa akin na okay na yung visa natin. Talaga, di makakalis na tayo, Carlos Miguel. Makakaalis na tayo. Tuloy na Cecilia. Makakapagpagamot ka na sa Amerika. Gaganda ka na ulit. Babalik na yung dating itsura. Kompleto yan. Ano ho ang ipapagawa niyo sa akin, ma'am? May ipaliligpit ako sa'yo. Ang gusto ko, malinis. Yung magmumukhang aksidente. Okay. Sino ang gusto niyo ipatumba? Si Cecilia. Si Cecilia Fulgencio. Mabuti naman, wala nang problema sa pag-alis ninyo ni Cecilia. Kailan nga ang lipad ninyo papuntang Amerika? Sa Biyernes na po. Ang bilis na, no? Pero hindi bale. Mabuti na rin yun para mapabilis ang pagdating ni Cecilia sa Amerika. Aling Mariana, hindi ho ako babalik dito hanggat hindi na ibabalik ang dating itsura ni Cecilia. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak niya. Cecilia! Hello, sister! Naku, alam ko na sinabi na sa akin ni Apollo ang lahat na ayos na yung mga papeles niya papuntang States si Carlos Miguel. Naku, kaya nga meron akong gift sa'yo eh. Kaya lang iniwan ko nandun sa kabilang kwarto. Alam mo ba, eto na,
Nakakuha ko ng 150 na jacket sa ukay-ukay. Bagay na bagay sa'yo yun. Dahil pagpunta mo ng States, alam kong malamig doon. Kagamitin mo yun. Aanhin ko naman ang baduy na jacket. Isa pa. Kung galing sa ukay-ukay yan, sigurado marami nang gumamit. Uy, naku, hindi ah. Sabi sa akin ng tindera na luma lang daw sa taguan yun. Ayaw mo ba? Salamat na lang. Pero ayoko. Pwede ba? Umalis ka na. Gusto ko nang magpahinga. Alam mo bang aalis na papuntang Amerika sina Carlos Miguel at si Cecilia? Talaga? Good for them. Good for them kung matutuloy ang pag-alis nila. What do you mean? May mangyayari kay Cecilia. Hindi na matutuloy ang pag-alis nila. Anong mangyayari kay Cecilia? Anong plano mo sa kanya? Sabihin na natin na mas magandang solusyon ang patahimikin si Cecilia kesa sa ipagamot pa siya sa Amerika. Patahimikin? Doña Victoria, wag. Wag mong sasaktan si Cecilia. Pabayaan mo na lang siya. Too late, Consuelo. Alam mo, yung inutusan ko, malamang nagawa na niya yung pinagagawa ko sa kanya. Malamang wala na si Cecilia. No.